Sa isang liblib na baryo sa paanan ng kabundukan, may naninirahang isang binatang nagngangalang Philip. Siya ay kilala ng lahat bilang tahimik at masipag na tindero ng gulay. Araw-araw, bago pa sumikat ang araw, gumigising na siya upang maglakad patungo sa kanyang maliit na taniman sa gilid ng gubat. Doon niya kinukuha ang mga talbos ng kamote, talong, kamatis, sitaw, at kung ano-ano pang gulay na ibinebenta niya sa palengke ng baryo. Hindi mayaman si Philip. Ang kanyang bahay ay isang maliit na kubo na gawa sa kawayan at nipa. Kapag umuulan ng malakas, tumutulo ang bubong at minsan ay kailangan pa niyang maglagay ng palanggana upang saluhin ng tubig. Ngunit sa kabila ng kahirapan, hindi kailanman nawalan ng kabutihan ang kanyang puso. Lagi siyang handang tumulong sa kapwa, lalo na sa matatanda at mga batang nagugutom. Lumaki si Philip na ulila. Bata pa lamang siya nang mawala ang kanyang mga magulang dahil sa isang misteryosong sakit na kumalat noon sa kanilang baryo. Simula noon ay natutunan niyang tumayo sa sarili niyang mga paa. Ang pagtitinda ng gulay ang naging kanyang kabuhayan upang mabuhay. Sa baryong iyon, may isang bagay na kinatatakutan ng lahat, ang madilim na gubat sa bundok. Ayon sa mga matatanda, maraming nilalang na hindi tao ang naninirahan doon. May mga kwento ng aswang na gumagala sa gabi, tikbalang na nanliligaw sa mga naliligaw na manlalakbay, at mga anino na gumagalaw kahit walang katawan. Dahil dito, bihirang-bihira ang mga taong nangangahas pumasok sa gubat kapag dapit hapon na. Ngunit para kay Philip, ang gubat ang tanging lugar kung saan siya nakakakuha ng dagdag na pagkain at mga gulay na maibebenta. Kaya kahit may takot sa kanyang puso, kinakailangan pa rin niyang magpunta roon. Isang umaga, habang makapal pa ang hamog at tahimik ang paligid, naglakad si Philip papasok sa gubat. Bitbit niya ang kanyang lumang bayong na yari sa ratan at isang maliit na kutsilyo para sa pagputol ng mga halaman. Habang naglalakad siya sa makitid na landas sa pagitan ng matataas na puno, napansin niyang tila kakaiba ang katahimikan ng gubat. Wala ang karaniwang huni ng ibon at halos hindi gumagalaw ang hangin. Nagpatuloy pa rin siya sa paglalakad hanggang sa marating niya ang isang bahagi ng gubat na hindi pa niya napupuntahan noon. Sa gitna ng mga lumang puno, may nakita siyang kakaibang bagay na nakabaon sa lupa. Lumapit siya upang tingnan ito. Isang lumang itak. Ang talim nito ay makintab kahit tila napakatagal na nitong naiwan doon. Ang hawakan ay yari sa kahoy na may mga ukit na hindi niya maintindihan, para bang may mga sinaunang simbolo na nakaukit sa paligid ng hawakan. Napakunot ang noo ni Philip. Maingat niyang hinawakan ang hawakan ng itak at hinugot ito mula sa lupa. Sa sandaling mahawakan niya ito, tila may kakaibang lamig na dumaloy sa kanyang kamay. Para bang may kakaibang enerhiya ang sandatang iyon. Pinagmasdan niya ito ng mabuti. Magagamit ko ito sa pagputol ng mga sanga, bulong niya sa sarili. Hindi niya alam na sa mismong sandaling iyon, may mga matang nakamasid sa kanya mula sa kailaliman ng gubat. Malayo sa kanyang kinatatayuan, sa ilalim ng isang napakalaking puno ng balete, may isang matandang lalaki na nakaupo sa lupa. Mahaba ang kanyang puting buhok at balbas at ang kanyang mga mata ay tila nagliliwanag sa dilim. Tahimik niyang pinagmamasdan si Philip. Sa wakas, may nakatagpo rin sa itak na iyon, bulong ng matanda. Ang matandang iyon ay isang antingero na matagal nang nagbabantay sa gubat. Ang itak na hawak ngayon ni Philip ay hindi ordinaryong sandata. Ito ay isang mahiwagang itak na ginamit noon ng mga manlalaban laban sa mga masasamang nilalang na nagtatago sa kabundukan. Maraming taon na ang lumipas mula nang mawala ang huling may-ari nito. At ngayon, isang simpleng tindero ng gulay ang nakatagpo nito. Samantala, walang kamalay-malay si Philip sa lahat ng ito.
Masaya lamang siyang nakahanap ng matibay na itak na maaaring makatulong sa kanyang trabaho. Ipinagpatuloy niya ang paglalakad sa gubat habang hawak ang bagong natagpuang sandata. Ngunit habang papalalim siya sa gubat, may narinig siyang kakaibang tunog mula sa likod ng mga puno. Isang mabigat na yabag. Huminto si Philip at napalingon. Sa pagitan ng mga anino ng mga puno, may nakita siyang gumagalaw na malaking hugis. Unti-unting lumabas mula sa dilim ang isang nilalang na hindi kailanman inaasahan ni Philip na makikita niya sa kanyang buhay. Ito ay matangkad, balbon at may pulang mga mata na kumikislap sa kadiliman. Isang halimaw mula sa kabundukan. Nanlaki ang mga mata ni Philip sa takot. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang mahigpit niyang hawak ang itak. Unti-unting lumapit ang nilalang habang naglalabas ng mababang ungol na tila nagmumula sa kailaliman ng bangin. Sa sandaling iyon, tila kusang gumalaw ang itak sa kamay ni Philip. Uminit ang hawakan nito at may kakaibang lakas na dumaloy sa kanyang katawan. Ang takot sa kanyang puso ay napalitan ng kakaibang tapang. Huminga ng malalim si Philip at sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, hinarap niya ang isang nilalang na hindi tao sa gitna ng madilim na gubat. Hindi niya alam na ang simpleng araw na iyon ang magsisimula ng isang kakaibang kapalaran. Ang kapalaran ng isang mahirap na tindero na magiging tagapagtanggol ng kanilang baryo laban sa mga nilalang ng kadiliman. Madilim pa ang loob ng gubat habang nakatayo si Philip sa gitna ng makitid na landas. Sa kanyang harapan ay ang nilalang na matangkad, balbon at may nagliliyab na pulang mga mata. Mabagal itong humakbang palapit at bawat yabag nito ay parang nagpapayanig sa lupa. Hindi makagalaw si Philip sa unang sandali. Ang kanyang dibdib ay mabilis ang pintig at ang malamig na hangin ng umaga ay tila naging mabigat sa kanyang paghinga. Mahigpit niyang hawak ang lumang itak na kanyang napulot. Biglang uminit ang hawakan nito sa kanyang palad. Parang may dumadaloy na kakaibang lakas mula sa sandata papunta sa kanyang katawan. Ang takot na kanina'y bumabalot sa kanyang dibdib ay unti-unting napalitan ng kakaibang tapang na hindi niya maipaliwanag. Ang nilalang ay tuluyan ng lumabas sa anino ng mga puno. Mukha itong halimaw na galing sa bangungot. Malalaki ang pangil nito, mahahaba ang kuko, at ang balat ay tila makapal na parang balat ng puno. Sa bawat paghinga nito ay lumalabas ang mabigat na ungol na parang galit na hayop. Unti-unti itong lumapit kay Philip. Sa likod ng kanyang isip ay naalala niya ang mga kwento ng matatanda sa baryo. Mga nilalang sa bundok na nananakot sa mga tao. Mga nilalang na kumakain ng hayop at kung minsan ay tao. Hindi ako pwedeng umatras, bulong ni Philip sa sarili. Naisip niya ang kanyang baryo, ang mga batang bumibili ng gulay sa kanya, ang mga matatandang umaasa sa kanya kapag wala silang makain. Kung tatakbo siya ngayon, baka ang nilalang na ito ay bumaba sa baryo. Huminga siya ng malalim. Sa sandaling iyon ay biglang nagliwanag ng bahagya ang talim ng itak sa kanyang kamay. Nagulat Philip. Hindi normal ang nangyayari. Ngunit wala na siyang oras para mag-isip. Biglang sumugod ang nilalang. Mabilis itong tumalon habang itinaas ang matatalim na kuko nito, handang sugurin ang binata. Ngunit sa hindi maipaliwanag na dahilan, kumilos ang katawan ni Philip ng mas mabilis kaysa dati. Parang alam ng kanyang mga kamay kung ano ang gagawin. Iniwas niya ang katawan at mabilis na iniwagayway ang itak. Sumiklab ang isang maliwanag na guhit sa hangin habang tumama ang talim sa braso ng nilalang. Umalingaw-ngaw sa gubat ang malakas na sigaw ng halimaw. Napaatras ito habang umaagos ang maitim na dugo mula sa sugat nito. Napatitig si Philip sa sarili niyang kamay. Hindi niya inaasahan na kaya niyang gawin iyon. Ang simpleng tindero ng gulay na dating natatakot sa dilim ng gubat ay nakapinsala sa isang nilalang na kinatatakutan ng buong baryo. Ngunit hindi pa tapos ang laban. Mas lalong nagalit ang halimaw.
Sumigaw ito ng malakas at muling sumugod, mas mabilis at mas mabangis kaysa kanina. Sa pagkakataong ito ay hindi na umatras si Philip. Mahigpit niyang hinawakan ang itak. At habang papalapit ang nilalang, parang may boses na bumubulong sa kanyang isip. Mahina, ngunit malinaw. Isang boses na tila nang gagaling mismo sa sandata. Lumaban ka. Sa isang iglap ay tumalon si Philip pasulong. Mabilis niyang iniwasan ang mga kuko ng nilalang at buong lakas na inundayan ng itak. Tumama ito sa dibdib ng halimaw. Muling sumigaw ang nilalang habang napaatras. Nanginginig ang buong katawan nito, tila nasusunog ng hindi nakikitang apoy. Pagkaraan ng ilang sandali, bigla itong tumalon paatras at mabilis na tumakbo papasok sa kailaliman ng gubat. Unti-unting naglaho ang yabag nito sa katahimikan. Muling bumalik ang tahimik na hangin sa paligid. Naiwan si Philip na hingal habang nakatayo sa gitna ng landas. Unti-unti niyang ibinaba ang itak. Hindi siya makapaniwala sa nangyari. Paano ko nagawa iyon? Bulong niya. Hindi siya isang mandirigma. Isa lamang siyang tindero ng gulay na halos buong buhay ay nagbubuhat ng bayong sa palengke. Ngunit ngayon ay nagawa niyang labanan ang isang halimaw. Habang iniisip niya iyon, may narinig siyang mabagal na palakpak mula sa likod ng mga puno. Nagulat si Philip at mabilis na napalingon. Mula sa likod ng isang matandang puno ng balete ay lumabas ang isang matandang lalaki. Mahaba ang kanyang puting buhok at balbas at ang kanyang mga mata ay tila may kakaibang liwanag. Nakasandal siya sa isang mahabang tungkod habang nakatingin kay Philip. Ngumiti ang matanda. Matagal ko nang hinihintay ang araw na may makakatagpo sa itak na yan. Napakunot ang noo ni Philip. Ano po ang ibig ninyong sabihin? Lumapit ang matanda ng dahan-dahan. Ang itak na hawak mo ay hindi ordinaryong sandata, sabi niya. Iyan ay isang mahiwagang itak na ginamit ng mga antingero upang labanan ang mga nilalang ng kadiliman sa bundok na ito. Napatingin si Philip sa hawak niyang itak. Ngayon lamang niya napagtanto na ang mga ukit sa hawakan nito ay tila kumikislap ng mahina. Bakit ako? Tanong niya. Ngumiti ang matanda. Hindi ikaw ang pumili sa itak, sagot niya. Ang itak ang pumili sa iyo. Biglang umihip ang malamig na hangin sa paligid. At sa kailaliman ng gubat, may mga matang muling nagmulat sa dilim. Mga matang nagbabantay. Mga matang naghihintay. Sapagkat ang pagkakatagpo ni Philip sa mahiwagang itak ay simula pa lamang ng mas malaking laban na darating sa kanilang baryo. Tahimik na nakatayo si Philip habang nakatitig sa matandang lalaking lumabas mula sa likod ng punong balete. Ang hangin sa gubat ay tila huminto at ang liwanag ng araw na sumisilip sa pagitan ng mga sanga ay nagbibigay ng kakaibang anino sa paligid. Mahigpit pa ring hawak ni Philip ang itak. Hindi niya maunawaan kung bakit tila nagiging mainit ang hawakan nito sa tuwing may kakaibang nangyayari sa paligid. Tinitigan siya ng matanda mula ulo hanggang paa na para bang sinusukat ang kanyang pagkatao. Hindi ka mandirigma, sabi ng matanda sa mahinang tinig. Hindi sumagot si Philip. Alam niyang totoo iyon. Isa lamang siyang simpleng tindero ng gulay. Ngunit muli siyang nagsalita ang matanda. Ngunit hindi rin aksidente na ikaw ang nakatagpo sa itak na iyon. Napakunot ang noo ni Philip. Lolo, sino po ba kayo? Tanong niya. Bahagyang ngumiti ang matanda. Ang kanyang mga mata ay tila puno ng lalim ng mga taon. Ako ang nagbabantay sa gubat na ito sa loob ng maraming dekada, sagot niya. Isa akong antingero. Natahimik si Philip. Narinig na niya ang salitang iyon mula sa mga matatanda sa baryo, mga taong may kaalaman sa hiwaga, sa mga agimat at sa mga nilalang na hindi nakikita ng karaniwang tao. Unti-unting lumapit ang matanda. Ang itak na hawak mo ay tinatawag na bantay bundok, sabi niya habang nakatingin sa sandata. Dahan-dahang sinipat ni Philip ang talim ng itak.
Ngayon lamang niya napansin na ang mga ukit sa hawakan ay tila gumagalaw kapag tinatamaan ng liwanag. Maraming taon na ang lumipas mula nang mawala ang huling gumamit niyan, sabi ng matanda. Isang antingero na lumaban sa mga nilalang na naninirahan sa bundok na ito. Biglang naalala ni Philip ang halimaw na kanyang nasugatan kanina. Ang nilalang na iyon, ano po iyon? Tanong niya. Naging seryoso ang muka ng matanda. Isa yon sa mga bantay ng dilim, sagot niya. Hindi sila ganap na hayop at hindi rin tao. Mga nilalang silang nabuo mula sa galit at kasamaan ng kabundukan. Muling umihip ang hangin sa paligid. Ang mga dahon ng puno ay kumaluskos at tila may gumagalaw sa malayong bahagi ng gubat. Matagal nang tahimik ang bundok na ito, patuloy ng matanda. Ngunit kamakailan ay nagising muli ang mga nilalang sa kailaliman nito. Napatingin si Philip sa malayo. Naramdaman niya ang kakaibang bigat sa hangin. Bakit po ako? Tanong niya muli. Maraming mas malalakas na tao sa baryo kaysa sa akin. Napangiti ng bahagya ang matanda. Ang lakas ay hindi laging nanggagaling sa katawan, sabi niya. Minsan, nanggagaling ito sa puso. Hindi agad nakapagsalita si Philip. Sa buong buhay niya ay hindi siya itinuring na espesyal. Isang simpleng tindero lamang. Ngunit ngayon ay parang may bagong kapalaran na inilalagay sa kanyang mga kamay. Biglang tumahimik ang matanda at napatingin sa malalim na bahagi ng gubat. Hindi pa tapos ang laban na sinimulan mo, sabi niya. Napakunot ang noo ni Philip. Ano pong ibig ninyong sabihin? Hindi agad sumagot ang matanda. Sa halip ay itinuro niya ang malayong bahagi ng bundok. Sa pagitan ng mga puno ay makikita ang isang mataas na bangin na parang nakatanaw sa buong gubat. Doon sa itaas, sabi niya. Doon nagmumula ang kadiliman na gumigising sa mga nilalang na ito. Naramdaman ni Philip na tila lumamig ang kanyang likod. May mas malala pa ba kaysa sa nilalang na iyon? Tanong niya. Dahan-dahang tumango ang matanda. Marami pa. Naging mabigat ang katahimikan sa pagitan nila. Makalipas ang ilang sandali ay nagsalita muli ang matanda. Kung gusto mong manatiling buhay, kailangan mong matutong gamitin ang itak na iyan. Napatingin si Philip sa sandata. Hindi ako marunong lumaban, sabi niya. Lumapit ang matanda at hinawakan ang talim ng itak ng walang takot. Ang itak na ito ay hindi lamang sandata, sabi niya. Isa itong agimat. Bahagyang nagliwanag ang mga ukit sa hawakan. Kapag ginamit ito ng taong may malinis na puso, pinapalakas nito ang katawan at diwa ng may hawak. Tahimik na nakinig si Philip. Ngunit kapag napunta ito sa maling tao, dagdag ng matanda, nagiging sumpa ito. Huminga ng malalim si Philip. Sa unang pagkakataon ay naramdaman niyang may responsibilidad na nakaatang sa kanya. Mula sa malayo ay muling may narinig na ungol mula sa kailaliman ng gubat. Mas marami. Hindi lamang isa. Napatingin si Philip sa direksyong iyon. Unti-unting sumimangot ang matandang antingero. Naramdaman nila ang itak. Nanlamig ang katawan ni Philip. Sila ay darating. Mahigpit niyang hinawakan ang hawakan ng itak. At sa sandaling iyon ay naramdaman niyang muling dumadaloy ang kakaibang lakas sa kanyang katawan. Tumingin siya sa matanda. Ano ang kailangan kong gawin? Ngumiti ng bahagya ang antingero. At iyan ang sisimulan nating matutunan. Sa kailaliman ng bundok, sa ilalim ng makakapal na anino ng mga sinaunang puno, may mga nilalang na nagising mula sa mahabang pagkakahimbing. At sa kanilang mga mata ay iisang bagay lamang ang kanilang hinahanap. Ang mahiwagang itak na ngayon ay hawak ng isang simpleng tindero ng gulay. Nanatiling tahimik ang gubat habang nakatayo si Philip sa tabi ng matandang antingero. Ang liwanag ng araw ay bahagya nang sumisilip sa pagitan ng mga sanga ng puno, ngunit tila hindi nito kayang paalisin ang kakaibang bigat sa paligid.
Sa malayong bahagi ng kagubatan ay patuloy na umaalingaw-ngaw ang mga mahihinang ungol ng mga nilalang na gumagala sa dilim. Mahigpit na hawak ni Philip ang itak na tinatawag na bantay bundok. Naramdaman niya ang kakaibang init nito sa kanyang palad na para bang buhay ang sandata at nakikiramdam sa bawat galaw ng paligid. Tahimik na naglakad ang matandang antingero patungo sa isang maliit na bahagi ng gubat na may maluwang na lupa. Parang matagal nang ginagamit ang lugar na iyon. Walang masyadong damo at ang mga puno ay nakapaligid na parang natural na bakod. Huminto ang matanda sa gitna ng lugar. "Dito tayo magsisimula," sabi niya. Lumapit si Philip, bahagyang kinakabahan. "Mag-aral?" tanong niya. Tumango ang matanda. "Kung hawak mo ang itak na yan, hindi ka na basta-basta makakabalik sa dati mong buhay," sagot ng antingero. Natahimik si Philip. Alam niyang may katotohanan ang sinabi ng matanda. Simula nang mahawakan niya ang itak, tila nagbago ang takbo ng kanyang kapalaran. Lumapit ang matanda at itinuro ang hawak niyang sandata. "Una sa lahat," sabi nito, "kailangan mong matutong kontrolin ang lakas na ibinibigay ng itak." Bahagyang itinaas ni Philip ang sandata. "Hindi ko naman nararamdaman ang lakas na iyon kapag wala akong kalaban," sagot niya. Ngumiti ang matanda. Iyan ang unang pagkakamali ng mga baguhan. Lumapit ito kay Philip at bahagyang tinapik ang hawakan ng itak. "Ang lakas ay hindi lamang lumalabas kapag may kalaban. Nandyan na iyan sa loob mo." Humakbang palayo ang matanda. "Subukan mong ihataw ang itak." Sinunod ni Philip ang sinabi. Iniwagayway niya ang itak sa hangin. Mabilis ang galaw nito at gumawa ng mahinang tunog habang hinihiwa ang hangin. "Mas mabilis kaysa dati," bulong ni Philip. Ngunit nagsalita muli ang matanda. Hindi pa iyon ang tunay na lakas. Lumapit siya sa isang makapal na sanga ng kahoy na nakahiga sa lupa. "Kaya mo bang putulin ito?" Tiningnan ni Philip ang kahoy. Makapal ito at mukhang matigas. "Susubukan ko," sabi niya. Huminga siya ng malalim at itinaas ang itak. Sa unang hampas ay tumama ang talim sa kahoy. Nagkaroon ng bitak ngunit hindi ito tuluyang naputol. Napakamot si Philip sa ulo. "Matigas pala," sabi niya. Ngunit ang matanda ay nakatingin lamang. "Isipin mo na ang itak ay bahagi ng katawan mo," sabi niya. "Hindi ito basta hawak lamang." Muling hinawakan ni Philip ang itak. Sa pagkakataong ito ay ipinikit niya ang kanyang mga mata sandali. Sinubukan niyang damhin ang init na nagmumula sa hawakan. Unti-unti niyang naramdaman ang kakaibang daloy ng lakas mula sa sandata patungo sa kanyang braso. Nang buksan niya ang kanyang mga mata, muling itinaas niya ang itak. Isang mabilis na hampas. Tumama ang talim sa kahoy. Sa isang iglap ay nahati ang makapal na sanga sa dalawang bahagi. Nanlaki ang mga mata ni Philip. Napaatras siya ng bahagya. "Paano nangyari iyon?" bulong niya. Ngumiti ang matandang antingero. "Iyan ang lakas ng bantay bundok." Tumingin siya sa bundok sa malayo. "Ngunit huwag mong kalilimutan. Habang ginagamit mo ang lakas na iyan, may mga nilalang ding makakaramdam nito." Parang kinumpirma ng hangin ang sinabi ng matanda. Sa malayong bahagi ng bundok ay muling narinig ang mga ungol. Mas marami na ngayon. Napatingin si Philip sa direksyong iyon. Tila may mga aninong gumagalaw sa pagitan ng mga puno. Unti-unting sumimangot ang matandang antingero. Mas mabilis silang nagigising kaysa sa inaasahan ko. Napahigpit ang hawak ni Philip sa itak. "Darating ba sila dito?" tanong niya. Tahimik na tumango ang matanda. "At kapag dumating sila," sabi niya, "kailangan mong maging handa." Biglang nagkaluskos ang mga dahon sa gilid ng clearing. Pareho silang napalingon. Sa pagitan ng mga puno ay may lumabas na isang maliit na anyo. Isang batang lalaki. Marumi ang kanyang damit
at tila hingal na hingal sa pagtakbo. "Kuya Philip!" sigaw nito. Nakilala agad ni Philip ang bata. Si Lito, isa sa mga batang madalas bumili ng gulay sa kanya sa baryo. "Lito, anong ginagawa mo dito?" Nag-aalalang tanong ni Philip. Halos hindi makapagsalita ang bata sa hingal. May nilalang sa baryo," sabi niya. Nanlamig ang katawan ni Philip. "Anong klaseng nilalang?" tanong niya. Takot na takot ang mukha ng bata. Malalaki at balbon, katulad ng nasa kwento ng mga matatanda. Napatingin si Philip sa matandang antingero. Ang mukha ng matanda ay naging seryoso. "Mas mabilis silang bumaba sa bundok kaysa sa inaasahan ko," sabi niya. Napatingin si Philip sa baryo sa malayo. Doon nakatira ang lahat ng taong kilala niya. Mga taong umaasa sa kanya. Mahigpit niyang hinawakan ang itak. "At kung hindi natin sila pipigilan," sabi ng matanda, "ang baryo ninyo ang magiging unang biktima." Sa sandaling iyon ay naramdaman ni Philip ang bigat ng responsibilidad na nakaatang sa kanya. Ang simpleng tindero ng gulay ay wala ng takas sa laban na nagsisimula pa lamang. Hindi na nag-aksaya ng oras si Philip matapos marinig ang sinabi ni Lito. Ang takot sa mukha ng bata ay sapat upang maunawaan niyang may nangyayaring masama sa baryo. Mabilis niyang ibinaba ang itak sa kanyang tagiliran at tumingin sa matandang antingero. "Lolo, kailangan nating pumunta roon," sabi niya. Tahimik na tumango ang matanda. Alam niyang hindi na maiiwasan ang laban. "Mauna ka," sabi ng antingero. "Ngunit tandaan mo ang itinuro ko. Huwag kang magpadala sa takot." Hindi na sumagot si Philip. Tumakbo siya kasabay ni Lito pababa ng bundok patungo sa baryo. Habang papalapit sila, mas lalo niyang naririnig ang kaguluhan. Sigawan ng mga tao, tahol ng mga aso, at kalabog ng mga kahoy na pintuan. Ang tahimik na baryo na nakasanayan niya ay ngayon ay puno ng takot. Pagdating nila sa gilid ng baryo, nakita niya ang mga tao na nagtatakbuhan palabas ng kanilang mga bahay. May mga babaeng umiiyak habang karga ang kanilang mga anak. Ang ilang lalaki naman ay may hawak na kahoy at sibat. Ngunit makikita sa kanilang mga mukha ang kaba. Sa gitna ng baryo ay may 3 nilalang na kapareho ng nakita ni Philip sa gubat. Malalaki, balbon at may mapupulang mata. Sinisira ng isa sa kanila ang bakod ng isang kubo, habang ang isa naman ay nagtataboy ng mga manok at kambing. Napahinto si Philip sa kanyang kinatatayuan. Hindi na ito simpleng laban. Ito ay laban para sa kanyang baryo. "Kuya Philip!" sigaw ni Lito habang nagtatago sa likod niya. Mahigpit na hinawakan ni Philip ang itak. Sa sandaling iyon ay muli niyang naramdaman ang init na dumadaloy mula sa hawakan papunta sa kanyang braso. Parang may lakas na nagigising sa loob niya. Napansin ng isa sa mga nilalang ang kanyang presensya. Unti-unti itong humarap sa kanya. Naglabas ito ng malalim na ungol na tila hamon sa laban. Nanahimik ang paligid. Ang mga tao sa baryo ay napatingin kay Philip. Ang iba ay nagulat nang makita ang simpleng tindero ng gulay na may hawak na itak na nakatayo sa gitna ng daan. "Philip?" Bulong ng isang matanda. Hindi sila makapaniwala. Ngunit si Philip ay hindi na umatras. Huminga siya ng malalim at naglakad palapit sa mga nilalang. Ang unang halimaw ay sumugod. Mabilis itong tumalon habang itinaas ang matatalim nitong kuko. Ngunit naalala ni Philip ang itinuro ng matandang antingero. Huwag matakot. Igalaw ang katawan. At damhin ang lakas ng itak. Sa isang mabilis na galaw ay iniwas niya ang kanyang katawan at buong lakas na inihampas ang itak. Sumiklab ang isang maliwanag na guhit sa hangin. Tumama ang talim sa balikat ng halimaw. Umalingaw-ngaw sa baryo ang malakas na sigaw ng nilalang habang napaatras ito. Nagulat ang mga tao. Hindi nila akalaing kayang sugatan ng isang tao ang ganoong nilalang. Ngunit hindi pa tapos ang laban.
Ang dalawang natitirang halimaw ay sabay na humarap kay Philip. Ang kanilang mga mata ay nagliliyab sa galit. Mabilis silang sumugod. Sa sandaling iyon ay tila bumilis ang paningin ni Philip. Parang malinaw niyang nakikita ang bawat galaw ng mga kalaban. Parang ginagabayan siya ng itak. Iniwas niya ang unang halimaw at mabilis na umikot ang kanyang katawan. Isang malakas na hampas. Naputol ang isa sa mga kuko ng nilalang. Sumigaw ito sa sakit. Ang ikalawang halimaw ay sumugod mula sa likod, ngunit mabilis na napansin iyon ni Philip. Mabilis siyang lumundag pasulong at muling iniwagayway ang itak. Tumama ang talim sa dibdib ng nilalang. Isang malakas na sigaw ang umalingaw-ngaw sa baryo. Unti-unting umatras ang tatlong nilalang habang nakatingin kay Philip. Sa kanilang mga mata ay makikita ang galit, ngunit may halong takot. Pagkaraan ng ilang sandali, bigla silang tumalikod at tumakbo pabalik sa direksyon ng bundok. Unti-unting naglaho ang kanilang mga anyo sa dilim ng kagubatan. Tahimik na muli ang baryo. Ang mga tao ay napatingin kay Philip. Ang ilan ay hindi makapaniwala sa kanilang nakita. Ang simpleng tindero ng gulay ang siyang nagtanggol sa kanila. Dahan-dahang ibinaba ni Philip ang itak habang hingal na hingal. Mula sa likuran ay lumapit ang matandang antingero. "Magaling," sabi niya. Ngunit hindi siya nakangiti. Sa halip ay seryoso ang kanyang muka habang nakatingin sa bundok. Hindi pa ito ang tunay na laban. Napakunot ang noo ni Philip. "Ano pa po ang ibig ninyong sabihin?" Tumingin ang matanda sa malayo, sa tuktok ng bundok na natatakpan ng makakapal na ulap. "Ang mga iyon ay mga tagasunod lamang." Biglang umihip ang malamig na hangin sa baryo at ang kanilang pinuno ay hindi pa lumalabas. Nanlamig ang likod ni Philip habang nakatingin siya sa bundok. Sapagkat pakiramdam niya ay may isang makapangyarihang nilalang na nakamasid sa kanya mula sa kailaliman ng kagubatan. Tahimik ang baryo matapos umatras ang mga nilalang pabalik sa bundok. Ang mga tao ay dahan-dahang nagsilabasan mula sa kanilang mga bahay. Ang ilan ay nanginginig pa sa takot, habang ang iba naman ay hindi makapaniwala sa kanilang nasaksihan. Sa gitna ng daan ay nakatayo si Philip. Hawak pa rin ng mahiwagang itak. Ang kanyang dibdib ay mabilis ang paghinga at ang pawis ay dumadaloy sa kanyang noo. Unti-unti siyang nilapitan ng mga taga-baryo. "Philip, ikaw ba talaga iyon?" Tanong ng matandang si Marcelo. Hindi agad nakasagot si Philip. Hanggang ngayon ay hindi pa rin siya makapaniwala sa nangyari. "Tinaboy mo ang mga halimaw," sabi naman ng isang babae na may kargang bata. Ang iba ay nagbulungan. Ang dating simpleng tindero ng gulay ay ngayon ay tila naging tagapagtanggol ng baryo. Ngunit bago pa makapagsalita si Philip ay lumapit ang matandang antingero. Tahimik siyang tumayo sa tabi ng binata habang nakatingin sa bundok. "Hindi pa kayo ligtas," sabi niya sa mabigat na tinig. Natahimik ang mga tao. "Ano pong ibig ninyong sabihin?" Tanong ni Kapitan Andres, ang pinuno ng baryo. Tumingin ang matanda sa mga taga-baryo. "Ang mga nilalang na umatake sa inyo ay hindi ang tunay na panganib." Nagkatinginan ng mga tao. May kaba na muling bumalik sa kanilang mga muka. Maraming taon nang may natutulog na kasamaan sa bundok na iyon. Patuloy ng antingero habang itinuro ang mataas na kabundukan sa malayo. "Ang mga halimaw na nakita ninyo ay mga tagapaglingkod lamang." Nanlamig ang mga taga-baryo. Ano? Ano po ang kanilang pinaglilingkuran?" Tanong ng isang lalaki. Sandaling nanahimik ang matanda bago sumagot. Isang nilalang na mas matanda pa sa baryong ito. Napahigpit ang hawak ni Philip sa itak. Pakiramdam niya ay parang tumugon ng sandata sa mga salitang iyon. "Matagal na naming naitaboy ang nilalang na iyon," sabi ng matanda. Ngunit tila may gumigising muli sa kanyang kapangyarihan. Tahimik ang baryo.
Ang mga ibon na karaniwang lumilipad sa himpapawid ay tila nawala. Ang hangin ay naging malamig. Biglang nagsalita si Kapitan Andres. "Kung ganoon, kailangan naming maghanda," sabi niya. Tumango ang matandang antingero. "Ang baryo ninyo ay nasa paanan ng bundok. Kayo ang unang maaabot kapag bumaba ang kadiliman." Napatingin ang lahat kay Philip. Dahil sila mismo ang nakakita kung paano niya napaatras ang mga nilalang. Napansin niyon ni Philip. Hindi siya sanay sa ganoong tingin ng mga tao. "Hindi ako mandirigma," sabi niya. Ngunit sumagot ang matanda. "Maaring hindi mo pinili ang laban na ito," sabi ng antingero. "Ngunit pinili ka ng itak." Dahan-dahang itinaas ni Philip ang sandata at tinitigan ito. Ang mga ukit sa hawakan ay tila bahagyang kumikislap. Biglang may narinig na malakas na kaluskos mula sa dulo ng baryo. Napalingon ang lahat. Mula sa daan na papunta sa bundok ay may isang lalaking papalapit. Sugatan ito at halos gumagapang sa paglalakad. "Ako, tulong," mahina nitong sabi. Mabilis na tumakbo si Philip at ilang lalaki papunta sa kanya. Pagdating nila ay nakita nilang duguan ng lalaki at puno ng sugat ang kanyang katawan. "Anong nangyari sa iyo?" tanong ni Philip habang tinutulungan siyang tumayo. Hirap na hirap magsalita ang lalaki. "Sa bundok," bulong niya. Nanlaki ang mga mata ng matandang antingero. "Ano ang nakita mo?" tanong niya. Napatingin ang lalaki kay Philip at sa itak na hawak nito. "May gumigising." Nanginginig ang kanyang boses. Isang malaking nilalang. Mas malaki kaysa sa mga halimaw. Napahigpit ang hawak ni Philip sa itak. "Ano ang itsura nito?" tanong niya. Napapikit ang sugatang lalaki na parang naaalala ang isang bangungot. May sungay at ang mga mata parang apoy sa kadiliman. Biglang nanahimik ang matandang antingero. Ang kanyang muka ay naging seryoso. "Hindi pa siya dapat nagigising," bulong niya. Napatingin si Philip sa matanda. "Sino siya?" Unti-unting bumaling ang matandang antingero sa bundok na nababalot ng ulap. "At kung tama ang hinala ko," sabi niya sa mabigat na tinig, "siya ang pinuno ng lahat ng nilalang na nagtatago sa bundok na iyon." Isang malamig na hangin ang dumaan sa baryo. At sa tuktok ng bundok, sa pagitan ng makakapal na ulap, tila may isang napakalaking anino na bahagyang gumalaw. Lumipas ang ilang sandali na tila walang sino man ang gustong magsalita. Ang mga taga-baryo ay nakatingin sa bundok na natatakpan ng makakapal na ulap. Ang hangin ay tila may dalang malamig na babala. Sa gitna ng baryo ay nakahiga ang sugatang lalaki habang ginagamot ng mga babae ang kanyang mga sugat gamit ang mga halamang gamot. Samantala, si Philip ay nakatayo sa tabi ng matandang antingero. Pareho silang nakatingin sa direksyon ng bundok. "Lolo," mahinang sabi ni Philip, "ano po talaga ang nilalang na yon?" Sandaling nanahimik ang matanda. Parang nag-iisip kung dapat ba niyang sabihin ang buong katotohanan. Pagkaraan ng ilang sandali ay nagsalita siya. "Maraming taon na ang nakalipas," sabi ng matanda. "Bago pa man maitayo ang baryong ito, ang bundok na iyon ay pinamumugaran na ng mga nilalang ng kadiliman." Tahimik na nakinig si Philip. "May isang pinuno ang mga nilalang na iyon." Patuloy ng matanda, "Isang nilalang na hindi ganap na halimaw at hindi rin ganap na espiritu." Napakunot ang noo ni Philip. Tinatawag siya ng mga sinaunang antingero na ang bantay ng dilim. Unti-unting bumigat ang pakiramdam ng paligid. Ang kanyang kapangyarihan ay kayang gisingin ang lahat ng masasamang nilalang sa bundok, sabi ng matanda. Napatingin si Philip sa hawak niyang itak. "Ito ba ang dahilan kung bakit umiinit ang itak?" tanong niya. Tumango ang matanda. "Ang bantay bundok ay nilikha upang labanan ang nilalang na iyon." Nanlamig ang likod ni Philip. Kung ganoon, ibig sabihin, kapag tuluyang nagising ang bantay ng dilim,
sabi ng matanda. Hindi lamang ang baryo ninyo ang malalagay sa panganib. Tahimik ang baryo habang nakikinig ang ilang lalaki sa usapan. Ang buong kabundukan ay maaaring mapuno ng mga nilalang ng kadiliman. Napahigpit ang hawak ni Philip sa itak. Hindi niya inaasahan na ang simpleng sandata na napulot niya sa gubat ay konektado sa isang napakalaking panganib. Lumapit si Kapitan Andres. Kung ganoon, sabi niya, kailangan nating protektahan ang baryo. Tumango ang matandang antingero. Ngunit ang baryo ay hindi magiging ligtas kung hindi haharapin ang pinagmumulan ng kadiliman. Napatingin si Philip sa matanda. Ang bundok, bulong niya. Tumango ang matanda. Kung mananatili lamang tayo dito, darating at darating ang mga nilalang na iyon. Biglang may malakas na kaluskos mula sa kagubatan sa gilid ng baryo. Napalingon ang lahat. Ang mga aso ay nagsimulang tumahol ng malakas. Unti-unting lumabas mula sa pagitan ng mga puno ang 5 nilalang na kapareho ng mga umatake kanina. Mas marami sila ngayon. Mas mabangis. Ang kanilang mga mata ay nagliliyab sa galit. Sumigaw ang mga tao sa baryo. Ang ilang babae ay nagtakbuhan papasok sa kanilang mga bahay habang ang mga lalaki ay kumuha ng sibat at kahoy. Ngunit alam ni Philip na hindi sapat ang mga iyon laban sa mga halimaw. Humakbang siya pasulong. Muli niyang naramdaman ang kakaibang lakas na dumadaloy sa kanyang katawan mula sa itak. Philip! Sigaw ni Kapitan Andres. Ngunit hindi na siya umatras. Ang unang halimaw ay sumugod habang inilalabas ang matatalim nitong pangil. Sa isang mabilis na galaw ay iniwas ni Philip ang kanyang katawan at ibinagsak ang itak. Tumama ang talim sa leeg ng nilalang. Isang malakas na sigaw ang umaling-aungaw sa baryo habang bumagsak ang halimaw sa lupa. Ngunit ang 4 na natitira ay sabay-sabay na sumugod. Sa pagkakataong ito ay hindi na siya nag-iisa. Ang matandang antingero ay biglang itinaas ang kanyang tungkod. "Tumabi kayo!" sigaw nito. Biglang sumiklab ang isang liwanag mula sa dulo ng tungkod. Napaatras ang 2 halimaw na tila nasilaw sa liwanag. Ginamit ni Philip ang pagkakataon. Mabilis siyang umikot at sunod-sunod na iniwagayway ang itak. Ang bawat hampas ay nagiiwan ng maliwanag na guhit sa hangin. Isa pang halimaw ang bumagsak. Ang natitirang 3 ay nagsimulang umatras. Sa kanilang mga mata ay makikita ang galit, ngunit may halong pag-aalinlangan. Parang may bagay na pumipigil sa kanila. Pagkaraan ng ilang sandali ay tumalikod sila at muling tumakbo pabalik sa kagubatan. Unti-unting nawala ang kanilang mga anyo sa dilim ng mga puno. Muling natahimik ang baryo. Ang mga tao ay nakatitig kay Philip at sa matandang antingero. Ngunit ang matanda ay hindi mukhang panatag. Sa halip ay nakatingin siya sa bundok. Mas lumalakas siya. Bulong niya. Napatingin si Philip sa kanya. "Sino?" Unti-unting sumimangot ang matanda. "Ang bantay ng dilim." Sa sandaling iyon ay biglang gumulong ang maitim na ulap sa ibabaw ng bundok. Isang malakas na ugong ang nagmula sa kailaliman ng kabundukan. At sa malayo, sa pagitan ng makakapal na ulap, tila may 2 nagliliyab na mata na nagmulat sa kadiliman. Mabigat ang katahimikan na bumalot sa baryo matapos umatras ang mga halimaw. Ang ilang taga-baryo ay nanginginig pa rin sa takot habang ang iba naman ay tahimik na nakatingin kay Philip. Ang simpleng tindero ng gulay na dati nilang nakikitang naglalako sa palengke ay ngayon ay nakatayo sa gitna ng baryo na may hawak na mahiwagang itak. Ngunit si Philip ay hindi nagdiriwang ng tagumpay. Ang kanyang mga mata ay nakatutok sa bundok. Ang mga ulap sa tuktok nito ay tila umiikot at paminsan-minsan ay may maitim na aninong gumagalaw sa loob ng ulap. Lumapit ang matandang antingero sa kanya. "Philip," sabi nito, "hindi na tayo pwedeng maghintay." Napalingon ang binata.
Ano po ang ibig ninyong sabihin? Tumingin ang matanda sa bundok. Habang lumilipas ang oras, mas lalong nagigising ang bantay ng dilim. Naramdaman ni Philip ang bahagyang pag-init ng itak sa kanyang kamay. Kung hindi natin siya haharapin sa kanyang pinanggagalingan, patuloy ng matanda, lalo lamang dadami ang mga nilalang na aatake sa baryo. Napabuntong hininga si Kapitan Andres. Kaya ba nating labanan ang ganoong nilalang? Sandaling nanahimik ang matanda bago sumagot. Hindi ko alam. Nanlamig ang mga taga-baryo sa sagot na iyon. Ngunit alam kong may isang sandata na maaaring makapigil sa kanya. Napatingin ang lahat kay Philip. Sa itak na hawak niya, muling nagsalita ang matanda. Ang bantay bundok ay hindi lamang ginawa para sugatan ng mga halimaw. Ito ay ginawa upang harapin ang kanilang pinuno. Napahigpit ang hawak ni Philip sa sandata. Hindi niya inaasahan na aabot sa ganito ang kanyang kapalaran. Kung ganoon, sabi niya, kailangan nating umakyat sa bundok. Nagkagulo ang mga tao sa baryo. Hindi, sabi ng isang babae. Napakapanganib doon. Ngunit nagsalita si Kapitan Andres. Kung hindi natin pipigilan ang nilalang na iyon, babalik at babalik ang mga halimaw. Natahimik ang baryo. Unti-unting tumango ang ilan sa mga lalaki. Ngunit umiling ang matandang antingero. Hindi pwedeng marami ang umakyat. Napatingin sa kanya si Philip. Bakit po? Mas lalong magigising ang mga nilalang sa bundok kapag marami ang pumasok doon. Huminga ng malalim ang matanda. Dalawa lamang ang kailangang pumunta. Napatingin si Philip sa kanya. Kayo at ako. Sandaling natahimik ang paligid. Napatingin si Philip sa mga tao sa baryo. Ang ilan ay nag-aalala. Ang iba ay may pag-asa sa kanilang mga mata. Unti-unti siyang tumango. Kung iyon ang kailangan para maprotektahan ang baryo, sabi niya, handa akong gawin. Ngumiti ng bahagya ang matandang antingero. Hindi ka lamang simpleng tindero ng gulay, sabi niya. Ngunit bago pa sila makapag-usap muli ay biglang umihip ang napakalakas na hangin mula sa direksyon ng bundok. Ang mga puno ay nagsimulang umuga. Ang mga ulap sa tuktok ng bundok ay tila nahati. At mula sa loob ng kadiliman ay may umalingaw-ngaw na napakalalim na ungol. Hindi ito katulad ng mga halimaw na nakita nila. Mas malakas, mas mabigat, mas nakakatakot. Napatingin ang lahat sa bundok. Sa pagitan ng mga ulap ay lumitaw ang isang napakalaking anino na parang nakatayo sa tuktok. Dalawang nagliliyab na mata ang kumislap sa dilim. Unti-unting napaatras ang ilang taga-baryo sa takot. Napahigpit ang hawak ni Philip sa itak. Sa sandaling iyon ay nagliwanag ng bahagya ang talim ng bantay bundok. Parang tinutugon nito ang presensya ng nilalang sa bundok. Tahimik na nagsalita ang matandang antingero. Hindi na tayo maaaring maghintay hanggang bukas. Tumingin siya kay Philip. Ngayong gabi, aakyat tayo sa bundok. Habang unti-unting lumulubog ang araw at dumidilim ang langit, alam ni Philip na ang gabi na darating ay maaaring magbago ng kapalaran ng kanilang baryo o tuluyang magdala ng kadiliman sa buong kabundukan. Unti-unting lumubog ang araw sa likod ng kabundukan. Ang liwanag ng dapit hapon ay naging mapulang anino sa buong baryo. Ang hangin ay malamig at mabigat na para bang may paparating na bagyo ng kadiliman. Sa gitna ng baryo ay naghahanda si Philip at ang matandang antingero. Tahimik na ibinalot ng matanda ang ilang halamang gamot, pulbos na abo at maliliit na agimat sa isang lumang supot na yari sa balat ng hayop. Ang bawat isa sa mga iyon ay may sariling gamit laban sa mga nilalang ng bundok. Samantala si Philip ay nakaupo sa isang kahoy na bangko habang pinupunasan ang talim ng mahiwagang itak. Habang tinititigan niya ang sandata, napansin niyang mas maliwanag na ngayon ang mga ukit sa hawakan. Parang may buhay ang itak. Lumapit si Kapitan Andres. Sigurado ka ba sa gagawin mo, Philip?
Tanong niya. Bahagyang ngumiti ang binata. Kung hindi ako aakyat doon, babalik at babalik ang mga halimaw, sagot niya. Tahimik na tumango ang kapitan. Sa paligid ay nakatayo ang ilang taga-baryo na may halong pag-aalala at pag-asa sa kanilang mga mukha. Lumapit ang batang si Lito. Kuya Philip, babalik ka naman po, hindi ba? Mahinang tanong ng bata. Saglit na napangiti si Philip. Hinimas niya ang ulo ng bata. Babalik ako, sabi niya. Ngunit sa kanyang puso ay alam niyang hindi niya alam kung ano ang naghihintay sa bundok. Lumapit ang matandang antingero. Panahon na, sabi nito. Unti-unting dumilim ang langit habang nagsisimula silang maglakad papunta sa daan ng bundok. Ang baryo ay nanatiling tahimik habang pinapanood sila ng mga tao. 2 anino lamang ang paakyat sa madilim na kagubatan. Habang papalalim sila sa gubat, napansin ni Philip na tila mas malamig ang hangin kaysa dati. Ang mga puno ay tila mas matataas at mas makapal ang mga anino. Walang huni ng ibon. Walang tunog ng kuliglig. Parang ang buong bundok ay naghihintay. Lolo! Bulong ni Philip habang naglalakad. Matagal na po ba kayong nagbabantay sa bundok na ito? Halos buong buhay ko, sagot ng matanda. Huminto siya sandali at tumingin sa paligid. Maraming taon na ang nakalipas ng huli naming labanan ng bantay ng dilim. Napatingin si Philip sa kanya. Ilan kayo noon? Napabuntong hininga ang matanda. 3 kaming antingero. Napansin ni Philip ang lungkot sa kanyang boses. Ano pong nangyari sa kanila? Tahimik ang matanda habang nakatingin sa malayong bahagi ng bundok. Hindi sila nakabalik. Nanlamig ang katawan ni Philip. Ngunit nagpatuloy sila sa pag-akyat. Habang papataas sila sa bundok ay napansin ni Philip ang kakaibang marka sa mga puno. May mga gasgas na tila gawa ng malalaking kuko. Sa lupa naman ay may mga bakas ng paa na mas malalaki pa kaysa sa tao. Unti-unting nagiging mas makapal ang hamog. Malapit na tayo, sabi ng matandang antingero. Pagkaraan ng ilang sandali ay narating nila ang isang malawak na bahagi ng bundok na parang isang sinaunang lugar. Sa gitna nito ay may isang napakalaking punong balete. Ang mga ugat nito ay parang mga ahas na kumakapit sa lupa. At sa ilalim ng puno ay may isang madilim na bunganga ng kuweba. Mula roon ay lumalabas ang malamig na hangin. Biglang uminit ang itak sa kamay ni Philip. Napatingin siya sa talim nito. Ang liwanag mula sa sandata ay mas maliwanag ngayon. Diyan siya nagtatago, sabi ng matandang antingero habang nakatingin sa kuweba. Biglang may malalim na ugong na nanggaling mula sa loob ng kuweba. Parang galit na kulog sa kailaliman ng lupa. Naramdaman ni Philip ang panginginig ng lupa sa ilalim ng kanyang mga paa. Unti-unting may gumagalaw sa loob ng kadiliman. 2 nagliliyab na mata ang dahan-dahang lumitaw mula sa loob ng kuweba. Mas malaki ito kaysa sa inaakala niya. Mas malaki kaysa sa anumang halimaw na nakita niya. Unti-unting lumabas ang nilalang. May napakalalaking sungay na parang sa isang demonyong hayop. Ang katawan nito ay matangkad at mabangis at ang mga mata nito ay nagliliyab na parang apoy. Huminga ito ng malalim. Ang bawat paghinga ay parang malakas na hangin na tumatama sa mga puno. Napaatras ng bahagya si Philip. Ngunit ang matandang antingero ay nanatiling nakatayo. Sa wakas, umalingaw-ngaw ang mababang tinig ng nilalang. Parang nagmumula ito sa kailaliman ng lupa. Tila may naglakas loob na muling gamitin ang bantay bundok. Ang laki ang mga mata ni Philip. Nakakapagsalita ang nilalang. Unti-unting ngumiti ang halimaw habang nakatingin sa kanya. At isang simpleng tao lamang ang nagdadala nito. Biglang umihip ang napakalakas na hangin sa paligid. Unti-unting itinaas ni Philip ang itak. At sa sandaling iyon ay nagliwanag ng maliwanag ang talim ng sandata sa gitna ng kadiliman.
Naging mabigat ang hangin sa paligid ng sinaunang puno ng balete. Ang madilim na bunganga ng kuweba ay tila humihinga habang ang napakalaking nilalang ay tuluyang lumabas mula sa kadiliman. Ang bantay ng dilim. Matangkad ito na parang higanting halimaw. Ang katawan nito ay nababalutan ng maitim at magaspang na balat na parang bato. Ang mga sungay nito ay mahahaba at baluktot na tila kayang sumuwag ng kahit anong haharang sa kanya. Ngunit ang pinakanakakatakot ay ang mga mata nitong nagliliyab na parang apoy sa kailaliman ng gabi. Tumawa ito ng mabagal at mabigat. Ang tunog ng kanyang tinig ay parang kulog na gumugulong sa kabundukan. Napakatagal na panahon mula nang may mga ahas na humarap sa akin, sabi nito habang nakatingin kay Philip. Napahigpit ang hawak ni Philip sa mahiwagang itak. Sa kanyang tabi ay nakatayo ang matandang antingero, mahigpit na hawak ang kanyang tungkod. Hindi ka na dapat nagising, sabi ng matanda sa mabigat na tinig. Napalingon sa kanya ang nilalang at ngumisi. Kayo na naman ba, mga tagapagbantay ng bundok? Sabi nito. Unti-unti itong humakbang palabas ng kuweba. Ang bawat hakbang nito ay nagpapayanig sa lupa. Akala ninyo ba ay tuluyan ninyo akong naitaboy noon? Dagdag nito. Napansin ni Philip na ang itak sa kanyang kamay ay nagliliwanag ng mas maliwanag. Parang tumutugon ito sa presensya ng halimaw. Lumapit pa ang bantay ng dilim. Ngayon ay malinaw na ang kanyang anyo sa liwanag ng itak. Ang sandatang iyan, sabi ng nilalang habang nakatingin sa talim. Matagal ko nang hinahanap iyon. Nanlamig ang likod ni Philip. Hindi mo ito makukuha, sabi niya habang itinatapat ang itak. Tumawa ang halimaw. At sino ka para hadlangan ako? Tanong nito. Hindi sumagot si Philip. Sa halip ay itinaas niya ang itak at huminga ng malalim. Naalala niya ang baryo. Ang mga taong umaasa sa kanya. Ang mga batang tulad ni Lito na natatakot sa mga halimaw. Sa sandaling iyon ay tila dumaloy ang mas malakas na enerhiya mula sa itak patungo sa kanyang katawan. Napansin iyon ng halimaw. Bulong nito. Hindi ka karaniwang tao. Biglang sumugod ang bantay ng dilim. Napakabilis ng galaw nito sa kabila ng laki ng katawan. Inilabas nito ang napakalaking kamay na may matatalim na kuko. Ngunit mabilis na umiwas si Philip. Sa isang iglap ay iniwagayway niya ang itak. Sumiklab ang isang maliwanag na liwanag habang tumama ang talim sa braso ng halimaw. Umalingaw-ngaw sa bundok ang isang malakas na sigaw. Napaatras ang nilalang habang umaagos ang maitim na dugo mula sa sugat nito. Imposible, sigaw nito. Ang sandatang iyan lamang ang kayang makasugat sa akin. Ngunit hindi nagpatinag si Philip. Muli siyang sumugod. Sa pagkakataong ito ay mabilis siyang umikot at buong lakas na inihampas ang itak sa dibdib ng halimaw. Sumiklab ang maliwanag na liwanag sa buong paligid. Ang matandang antingero ay itinaas ang kanyang tungkod at nagsimulang magbigkas ng sinaunang dasal. Sa ngalan ng liwanag ng bundok, bumalik ka sa kadiliman kung saan ka nabibilang. Biglang lumakas ang liwanag ng itak. Ang bantay ng dilim ay nagsimulang umatras habang sumisigaw sa galit at sakit. Hindi ito ang katapusan. Sigaw ng halimaw. Ang kadiliman ay babalik. Ngunit hindi na umatras si Philip. Sa huling pagkakataon ay itinaas niya ang itak. Buong lakas niya itong ibinagsak sa dibdib ng nilalang. Isang napakalakas na liwanag ang sumiklab sa buong bundok. Ang sigaw ng bantay ng dilim ay umaling-aw-ngaw sa kagubatan habang unti-unting naglalaho ang kanyang katawan sa hangin. Unti-unting natahimik ang paligid. Ang malamig na hangin ng bundok ay muling naging payapa. Ang mga ulap sa tuktok ng bundok ay naghiwalay at lumabas ang liwanag ng buwan. Hingal na napaupo si Philip sa lupa habang hawak pa rin ang itak. Lumapit ang matandang antingero at tinapik ang kanyang balikat.
Natapos na, sabi nito. Mula sa malayo ay maririnig ang mahinang hangin na dumadaan sa mga puno. Parang ang buong bundok ay muling nakahinga. Kinabukasan, bumaba sina Philip sa baryo. Ang mga taga-baryo ay nagtipon upang salubungin sila. Nang makita nilang buhay si Philip, napuno ng tuwa ang buong baryo. Ngunit para kay Philip, hindi siya nagbago. Nanatili siyang simpleng tindero ng gulay. Ang kaibahan lamang ay may isang mahiwagang itak na nakatago sa kanyang kubo. Isang sandata na minsang ginamit upang iligtas ang kanilang baryo mula sa kadiliman. At mula noon, sa tuwing sumasapit ang gabi sa kabundukan, may mga matatanda sa baryo na nagsasabing may isang bantay na naglalakad sa gilid ng gubat. Isang simpleng tao, isang tindero ng gulay. Ngunit sa kanyang kamay ay ang mahiwagang itak na nagbabantay laban sa anumang kadiliman na muling magtatangkang bumalik sa kanilang baryo. Wakas,